What's up, KG? Kamusta kayong lahat? Magandang hapon sa inyo, magandang araw, magandang umaga. So, tagal-tagal na ulit tayo mula nung huling nag-update sa Axie Infinity. Ang tagal na lang ilabas yung mga bagong news, mga updates na inaantay natin. So, dito pag-uusapan natin yung tatlo sa pinaka-importante na inaabangan natin dito sa Axie. Kasi dito, matagal na tayo sa Axie Space. So, nakita natin yung peak, yung pagbagsak, at yung, ito yung attempt nila na para bumawi dito sa bagong play to own na strategy pagdating sa papalitan na nila yung play to earn. So, ngayon is magiging play to own na. So, maglalabas din sila ng panibagong laro. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, nandito tayo ngayon sa Twitter account or X account ng Axie Infinity. Ito po yung kanilang official account. So, sa mga may mga Twitter dyan. So, follow nyo lang po itong na to. Kanilang X account. So, dito makikita natin na ito sa April 8. Ito, dito kasi ako excited eh. Kasi ilalabas na nila yung pangalawang playtest. So, nakapaglaro kami ng playtest nung last year. So, meron lang doon na kakaunti lang yung mga weapons. So, dito guys, para hindi po kayo maligaw. Dito sa bagong laro is MMORPG siya. So, bukod doon sa inyong Axie, meron kayong gagamitin mga weapons. At may yung mga skill niyo po, yung mga parts ng inyong mga Axie, meron ding mga kanya-kanyang mga skill. Same pa rin po doon sa dati ng concept, pero ngayon ay mas marami na siyang loop, mas marami na siyang mga equipment, meron na rin siyang mga adventure, pwede na rin kayo mag-journey, pwede rin kayo sa social. So, pinalaki nila, MMORPG na siya. So, ito sa April 8, sa mga gustong i-testing, itong darating na Atias Legacy, register lang po kayo doon sa kanilang official account at ilagay nyo lang po yung inyong email address. So, nakalagay dito, new combat system, new weapons, new bosses. Single Axie control, may 5 na bagong weapon. Tsaka yung ito medyo curious ako dito eh. Dito. Sa Risk to All Extraction Dungeon. So, para makapag-sign up po kayo, punta lang kayo dito sa kanilang official account, Axie Infinity. Check natin. Lalagay nyo lang po ang inyong email address. Then after nyo po mailagay yung inyong email address, pop-up po yun, hihingi po yun ng code sa inyo. Then i-input nyo lang po yung code. Then yun na. So, isa na rin po kayo sa pwedeng mag-test ng bagong laro ng Axie Infinity. Yan. So, next tablets natin. Okay. Ang next tablets natin, ito rin isa rin to sa inaabangan ko, yung Codex Season 1. So, ang title niya is Song of the Soil goes live on April 6. So, 3 paths, 3 stories, 1 adventure. Sa mga hindi po nakakaalam ng Codex, yung Codex kasi is bagong mechanics ng Axie Infinity kung saan may mga bounty boards po kayo na kukumpletuhin. Kunyari, maglalaro po kayo ng Axie Classic, Axie Origin, then also, alam ko i-include din nila dito yung Atias Legacy. So, may quest din doon na gagawin ninyo. Kunyari, sa Axie Classic, kailangan nyo pumanalo ng isang beses sa arena. So, may equivalent po yun sa bounty board system na pwede kayong magkaroon po kayo ng points para makasama po kayo sa leaderboard. So, ito po, iaano natin. Titingnan natin, i-content po natin ito. I-update ko po kayo everyday. Kasi everyday po kasi ang mga task nito. Tapos titingnan natin kung worth it ba yung parang battle pass system kasi siya. So ito kasi is parang battle pass system. Kung naglalaro po kayo ng mga games na kagaya ng One Punch Man, ang Ragnarok, may mga battle pass po yan. So dun sa battle pass mo, siyempre may mga privileges po kayo na makukuha. Once na may natatapos po kayong mga tasks. So, ganito rin yun. So, ang magiging kapalit po nito is BAXS. Yun po yung magiging reward nito.
na pwede nyo pong i-stake, pwede nyo rin pong withdrawin kung gusto niyo. Pero may mga ano po yun, no? Meron po yung mga tax na tinatawag. Depende po sa inyong rank. So, kung kayo po ay ano rito, so subaybayan po natin ito. Tingnan natin itong unang ano natin, pagko-content natin itong codex. Kasi yung unang codex, tapos na po yun. Yung codex sa season 0. So, sa season 1 po, ito, abangan natin to April 6. Iko-content natin to, titingnan natin kung worth it ba na mag-acquire ng Battle Pass. Actually, hindi lang naman kitaan kasi may mga items din po kayo na pwede makuha. Katulad po nito, yung mga nilabas po nila dito, yung BXS coin, bukod po sa rewards. So, meron po mga accessories na pwede nyong gamitin na makuha doon sa mismong Battle Pass. So, pwede rin itong maging progression tracker ninyo. Makakapag-unlock kayo ng mga gamit. Possible rewards based sa knowledge or milestone na matatapos ninyo doon sa game. Lore-based siya or system-based. Ang maganda lang dito, once na naging tama yung implementation niya, okay siya. Pwede siya maging dahilan para bumalik yung mga players. Lalo na doon sa mga naghahanap ng kitaan. Lalo na nakilala itong Axie Infinity as play to earn. So, maaaring maka-encourage ito ng mga tao na bumalik. No? At syempre, nagkaroon ng long-term goal yung mga players. Kasi mostly, syempre nasanay tayo dun sa kikita lang tayo ng SLP, then after nun, hindi na tayo magaan. Wala nang ibang activity kundi kumita lang ng SLP, benta din yun. So, profit lang. So, dito, binago nila yung system. May mga rewards, pero kailangan mo laruin. So, may iba't ibang ecosystem po yun, no? I-discuss din po natin yun sa mga susunod nating content na which is makakapagpabago nung mindset at saka nung lore ng mismong laro. Yan. Okay siya kung okay yung rewards, tapos kung may progression, okay din siya. Pero syempre, pangit siya kung more on lang, wala namang value. Pero sa nakikita ko naman, yung unang codex is worth it naman. Lalo na yung mga accessories na nakukuha at yung mga items na kukuha is pwede nyo ibenta. So may isang item kasi dito, meron silang inano dito. Ito. Ito nakuha ko rin, meron po ako nito, isa lang nakuha ko ito, so ngayon is worth 2,500 pesos nga ang isa nito. Pero wala naman akong planong ibenta kasi sabi, kagaya ng pinost dito, na magagamit daw ito sa codex sa season 1. So, titingnan ko kung anong magiging gamit nito. So, kung wala naman po kayo nito, gusto nyo humabol, makakabili naman po kayo sa marketplace. Pero tingin ko, isa rin to siguro sa pang-craft or ng panibagong accessories or requirement siya para magkaroon ka ng mas advantage dun sa laro. Maaaring sa TS Legacy or sa ibang game. Yan. So, punta tayo dun sa bagong mga weapon system. So, simulan natin dito sa... Ito, ang nagtataka lang din ako dito sa Axie Infinity. No? So, binabalik nila, parang gusto nilang maalala ulit ng mga players yung panahon na... Ito kasi yung dating... Ito yung itsura ng dating Axie. Yung year 2020, yung classic. So, ganyan, yung lumulutang-lutang yung mga Axie. Floating lang sila ganyan. Ganyan yun. Ang saya talaga ng mga panahon na yun. Kahit na nakaka-stress dahil syempre scholar ako nun. So kailangan nating makakota. Dami kong mga ang dami kong mga managers, no? So 3 account yung nilalaro ko nun. Shoutout sa tropa ko, John Dave. No? Siya yung unang-una kong manager dito. So kaya nakilala ko tong Axie Infinity. Na hanggang ngayon, ito, nag-a-active pa rin tayo. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa paglalaro. Tapos ito, yung ewan ko kung bakit nila ino-open ulit ito, no? Bakit sinishare pa rin nila sinishare. No? Hindi ko alam kung meron ba silang planong pagandahin pa itong laro or babalikan ba nila itong laro. O for engagement lang. May mga hint pero ewan ko Hindi ko alam kung bakit.
Pero, ayun nga, nostalgia. Talagang mamimiss mo rin yung mga panahon na yan. Bukod sa earnings, syempre. Yung panahon na parang lahat naglalaro, dami ka makikita na ganito, na mga game, yung mga magagaling na mga content creator nito, mga vloggers. Sana nga bumalik yung sigla nung dating Axie Infinity. Ayan, so puntahan natin itong new weapon. So, flute. So, nakasulat kasi dito is fly musical notes that deal 1 times win, magical damage on impact, and create an area that heals allies for 0.4 of will per second and deal 0.4 will magic damage per second to enemies who step on it. So, dito parang nagsasamon siya ng ano, no? Siguro sa Ragnarok, ikumpara na lang natin sa Ragnarok, no? Parang nagsasamon siya ng parang, ano, yung pinakang area of effect, na which is once na nandun siya, so mahihil yung mga allies, no? Yung will po is, iba yung will. Meron kasi rin dito yung status na int, sa pa yun na bagong din dinagdag nila sa mga aksi natin. So, dito may will, may int, may power, ata yung isa, tapos defense, tapos dexterity, mga ganun. So, talagang na siya, naging ano na siya, parang yung mga jobs ganun. Yung sa Ragnarok na may mga jobs, may mga tapos dito kasi implement na rin nila yung parang isang axe lang ang gagamitin mo. Then yun ang palalakasin mo. Lang siya kasi ang dami kong axe. Hindi ko alam kung siyempre kung iisa-isahin natin yung mga axe ko, hindi natin alam kung ano dun yung pwede maging meta. Pero alam ko hindi pa magagamit yung mga axe na yan sa darating na playtest. May mga free axe lang kaming gagamitin kapag nilaro namin itong Atias Legacy. So, flute, no, ito kasi, yung example dito is reptile. Tapos yung reptile na to is will? Ano ba ang will? Magical damage ng will. Magic damage on impact. So, iba rin siguro yung int. No? Iba rin yung int, iba rin yung ano. So, hindi natin alam kasi titignan pa natin yung mga stats talaga kung para saan. Wala pang inilalabas yung Sky Mavis tungkol din. So, ito siya, yung flute. So, parang ito sa Ragnarok yung bard. Support siya. Pero malakas ang bard sa sa Ragnarok. Diba? Yung Vulcan Arrow. Tama ba? Malakas nun. Sana may mga ganun ding klase ng Yan. Next tayo. Punta tayo dun sa sunod na weapons. So, pangalawa ay talisman. Fires 3 talisman that deals 1 times will magic damage each. Parang parang int siguro. Yung will siguro yung int. So, fires 3 talisman that deals 1 times will magic damage. So, ito naman para naman siyang naging mage. For parang mga magic user siguro. So, hindi pa natin alam talaga no, kung paano ba talaga siya. Pero lakas ang dami siya, 1-2. 1,200. Yung natin ulit. Ilan yung dami? 1-2. No? So, parang nga siyang mage. Mage na skill siya. So, talisman. Talisman ba o talisman? Talisman. Mali yung wrong grammar naman to. Talisman siya, talisman. Fire 3 talisman that deals 1 times will magical damage. So, ang ina naman nila dito is bird. Bird na mataas yung will. Saan kaya magbabase yung nila, no? Saan magbabase yung stats? Yung will, yung power, no? Sa mga parts kaya yun ang aksi. Sana naman, meron namang mag-meta dun sa akin mga aksi. Ito talaga yung gusto kong tutukan na content, itong Atias Legacy. So, magpo-focus tayo dito. Tingnan natin kung ano mangyayari dito. Kasi gusto ko talaga yung mga MMORPG. Panahon yun. Kasi syempre, millennial tayong mga nagsimula nung laro na Ragnarok. Nga lang, hindi naman tumukan tao. Sana nga magkaroon ng avatar din ng tao. Naman nare-request ko para meron man lang, kahit NFT lang na tao.
na yun yung magre-represent dun sa mismong account mo. Bukod sa mga access, sana maging pets lang siya. Parang Pokemon yun. Para naman may pagkakakilanlan. No, bukod dun sa mga access mo, syempre yung mga access mo, ikaw yung owner nun. Pero iba pa rin kasi pag meron kang NFT na ikaw mismo na kaso ang mahal eh. Yan, next tayo. So, play coming this April, yung ano nila, yung sumunod na kanilang weapon. Ayun, sabi na nga, iba yung int eh. Ayun no, skill, call down a magical bolt that deals 2 times int. Magic damage to the target area. No, parang mage din. Int naman, tapos ito naman gamit naman yung dash. So, ang tome naman ito, tome. Ito ba yun, yung parang notebook? Parang libro na, no? So, ito naman is parang sage naman siya, no? Sage. So, yung una is parang dancer or bard. Tapos, ito, yung sumunod na, yung talisman is parang mage or wizard. Tapos, yung tome is parang dust. Sorry kasi binibigyan lang natin ng example. Hindi ko naman kinukumpara sa Ragnarok. Siyempre, Ragnarok is Ragnarok talaga. Pero para lang mas maintindihan natin kung para saan yung mga may comparison lang tayo. So, ito naman is tome. So, call down na magical bolt that deals times 2 ng int, magical damage to the target area. Mas malakas to. Mas malakas to kaysa dun sa kanina. Ilan yung damage? Nakikita ba yung damage? May reach din, 903, may yung damage yung 903. Siguro, depende siguro sa int. Depende siguro sa int. Pero angas, no? May ganyan, no? Pero yung kami kasi, canon lang yung ginamit namin. Canon, axe, tapos sword. Yun yung mga ginamit namin. Ano pa ba? Arrow. May arrow din. So, tingnan natin yung ibang sumunod. So, okay din to, no? Lalo na, pa naman ako, magical user pa naman ako pagdating sa Ragnarok. Baka maging mabenta sa akin. So, ang problema lang, dust yung naging example nila. Dust nga kaya ang pwedeng maging nito. Tingnan natin, malaman natin. Next natin ay, yun, no? Si Bornok. Kung kilala niyo si Bornok, isa pinapanood ko lagi yan. Tawang-tawa ako sa kanya. Once na nagla-livestream siya dati. Tuwan-tuwa ako dyan. Nakakamiss talaga. Pansin nyo, di ba, no? Kada nagpo-post sila ng about classic. Ewan ko kung bakit. Ngayon, talagang inano na si Bornok. Tinag na niya. Bakit kaya? Mukhang ibabalik nila yung mga sikat na mga content creator sa space ng Axie Infinity. Yan, so ang next weapon natin is lantern. Ang nakalagay sa lantern. Throw the lantern to the target location, then explode into a cross shape and deal 1 times will plus dex magical damage. So ito naman, lantern, parang mech, no? Alam niyo ba yung mech? Yung third job ata yung tawag doon, third job or fourth job na merchant. Angas din, no? Sana nagiging meron ding mga yung kagaya nung sa na may mecha. Kakaroon ng robot suit. Sayang kasi dati alam ko nagkaroon ng Mech Infinity ang tawag ng 2022. So yung parang mga Gundam yung mga Axie mo, tas may mga battle suit na parang mga robot. Then rin siya, may arena siya, maglalaban-laban kayo kaso nawala yung na yun. Hindi masyadong pinatok ng tao. Kasi yun nga, nag-introduce sila ng panibagong laro na hindi na kagaya ng play to earn. Madalas kasi sa mga naglalaro dito dati, yung mga taong talagang gusto lang kumita. So dito sana maibalik nila yung ganong interest. Kasi tingnan nyo naman iba't naman yung ML. Bakit naman yung mga kagaya nun, yung Ragnarok? Bakit naman yung mga laro na yun? Na-appreciate naman ng mga gamers dahil kahit na walang kinikita. Bakit ubus ng pera, ng oras, yung mga tao gumagastos doon nang wala naman silang nagigame. Dahil din yun dun sa gameplay. So ito yung attempt ng Axie Infinity para ibalik yung ganong sistema pagdating sa pay to earn.
pagdating din sa Web3 gaming. So sana maging successful na itong project na to. Kaya isa rin naman ako sa nasuporta nito. Ang maganda lang naman kasi sa Axie Infinity, kahit na ups and down, kahit ang daming nagbabash, ang daming na-disappoint, kahit naman ako na-disappoint. Lalo na yung prices ng mga tokens, pati yung nila ng mga laro. Ito, konting information lang. Yung Axie Origin, ang tagal nang walang update tsaka balancing patch, kaya halos pare-parehas lang yung nagiging meta, nakapasok sa leaderboard. Pero ayoko na kasing sumabay doon eh. So, gusto ko dito na ako sa panibagong game. Dito na ako mag-focus. Kaya, yun din eh. Alam ko last season 16 pa nung huli. Nagkaroon ng balancing patch. Then after nun wala na. Meron pa nga naging issue dito na parang pinababayaan na ng Sky Mavis. Pero kasi nakikita ko naman, nandun pa rin yung improvement. Yung pagbabago ng reward system, kagaya nun, ng paglabas ng BXS, yung pagbalik ng RON sa Ethereum, para maging layer 1 siya. So, sinusubukan din nila maging competitive, bukod sa pagiging Web3 game ng Axie Infinity, pati yung kanilang Ronin chain, i-improve nila. Pati yung AXS governance, i-improve nila. Yung SLP ang halos malilimutan na. So, yun nga, baka mawala na rin yung SLP, tingin ko. Pero wala eh, nandiyan na yan eh. So, yun sana yung nagpasikat talaga, yung nakilala talaga yung Axie Infinity. Kasi sa madalas na nakakausap ko na dating naglaro ng Axie, hindi naman AXS, Axie yung naalala nila SLP. So, next tayo. So, ito yung lantern. So, kung mga trip nyo yung mga ganitong build, wheel plus dex dapat. So, additional na magical damage. Pag pinagsama siguro yung wheel and tsaka dex, magiging magical damage. Ayun, 547. Ba't ganun? Parang timba ng tubig. Parang timba ng tubig. Maangas siyang tignan ngayon, no? Kasi bago siya sa paningin eh. Pero, alam ko naman, sooner or later, mas mag-i-improve pa yung mga graphics nito. So, kakaiba lang siya. Iba lang itsura niya dun sa classic tsaka origin na nilalaro natin, yung nakasanayan natin. Ayan, so next tayo, yung pinakahuli is Dagger. So, syempre Dagger, alam na natin, hindi na kailangan pagtalunan to. So, syempre, pag Dagger type, Archer yan. Assassin yan or Thief. Parang ganun. So, ewan natin kung para saan tong na to, yung Dagger na to. So, dash a short distance and deal times 2 dex magic damage to the target. What magical damage? Kasi may mga physical damage din kasi yung unang inilabas. So, ngayon is magical damage. So, ang kailangan mo dito is dex. So, ibig sabihin kung mataas ang dex ng iyong Axie, pwede siya sa bow, pwede rin siya sa dagger. No? So, ang ginawa nila example dito is plant. Na which is ang plant, alam natin, is makunat. Pero ewan ko kung saan galing yun. Hindi pa rin masyadong klaro sa akin kung yung mga stats. Yung dex, alam na natin kung saan yung dex. Yung int, alam na natin. Yung wheel, alam ko yung wheel is kunat ata yun. Parang ganun. Hindi natin alam eh. I-review naman natin yan once na lumabas na. So excited na ako dyan sa April 8. Malaro itong TS Legacy. So ila-live natin ito. Magbibigay din tayo ng reviews. So, araw-araw natin ito lalaroin. Tingnan natin kung ano mangyayari. Maganda lang dito sa nilabas na lang at TS Legacy. Sa TS Legacy, syempre mas malalim na yung gameplay. Mas marami ng strategy. Tsaka tingin ko, hindi siya boring. Hindi siya boring. Yung una kasing laro ng playtest, nagpa-farm lang kami na nagpa-farm noon. Nag-explore lang. May mga rin. Oo, nakaka-challenge din kasi minsan may mga na lumalabas. Pero once na malakas ka na, yun kasi yun eh. Once na malakas ka na, marami ka ng pera, tapos nabili mo na lahat ng weapon, nasubukan mo na lahat ng build. Siyempre, naboboard ka na. Pero hindi ko lang alam itong mga bagong labas, lalo may dinagdag sila na panibago. Tsaka re-reviewin din natin yung mga unang mga weapons.
titingnan natin kung ano pa yung mga weapons na mas magandang gamitin. Tsaka kung paano ba siya ma-obtain. Kasi doon sa unang playtest, binibili lang namin eh. Binibili lang namin yung mga weapons. Pero ewan ko lang ito. Kung anong ano nito. Kung ano magiging paano lalaruin, paano yung diskarte kung paano makuha. Pero hindi nga lang, hindi pa natin magagamit yung mga axe talaga natin. So mga free axe lang yung magagamit natin. Ba? Siguro nakikita ko lang din dito na para magiging weakness niya, napaka-komplikado na to lalo sa mga baguhan, beginners. Lalo na kunyari magsisimula ka dito, maglalaro ka ng ganito, ng Atias Legacy. Ang dami mo nang aaralin, ganyan. Pero syempre, nandito tayo para isuportahan din yung mga bagong players na papasok. So gagawa natin ng mga content yan, walkthrough, guides, gameplay. Para ma-assist din natin, matulungan din natin yung mga gustong itry itong Atias Legacy. Tsaka syempre dito rin lalabas din yung mga OP builds, yung mga imbalances. So normal naman po talaga na merong may mga nalanerf, merong pinapalakas, merong pinapahina. Normal naman po yun talaga sa game, kahit saan naman pong game, ganun talaga. Kasi para ma-maintain po yung economy ng isang game. At sana hindi rin to maging pay to win. Sana magkaroon din siya ng skill-based system. Pero tingin ko meron eh. Kasi kung mapapansin nyo, kaya kagaya nitong movement nito. At yung area of effect. Siyempre once na nag-cast ka, sana may mga delay din, no? Na makikita mo muna na nag-cast dun sa may inaapakan mo, then makaka-dash ka para makalive. Same as ML, same as Dota, ganun. Ganong klase ng gameplay. Sana may mga ganun para at least may mga skill, may mga pang-outplay na tinatawag. Tsaka syempre ganun pa rin, kontrahan pa rin. Kahinaan ng swordsman yung mage, kahinaan ng mage yung assassin, kahinaan ng assassin yung swordsman, ganun. Parang ganun. Sana magkaroon din ng ganun. So, syempre, itong Axie Infinity, hindi naman to para sa lahat. So, syempre, para sa mga long-term believers ito. Tsaka yung mga gusto ng, mga gamers na gusto ng bagong strategy, while reminiscing yung dating Axie. Pero yung mga pure earners, yung mga gustong kumita lang dito, naku, medyo questionable pa po dahil wala pa po tayong kasiguraduhan. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng pagkakakitaan dito sa Axie Infinity, wala pong kasiguraduhan. Wala po, no? So, hindi na po siya kasing dali nung dati. Kung maglalaro po kayo dito para kumita, 100%. Hindi naman, 99% malulugi po kayo. May 1% chance na pumaldo kayo. Paano kayo papaldo? Kung makakapasok kayo sa top leaderboard. Sa ngayon yung sistema ngayon. At itong Atias Legacy po nalalabas, hindi pa po ito yung mismong laro. Playtest pa lang po ito, testingin pa lang po natin ito para magkaroon sila ng feedback kung ano yung mga bugs, ano yung dapat i-improve. So, hindi pa to yung mismong laro. At isa pa, pag naglaro po nito, free Axie lang, yung mga Axie natin, hindi po natin magagamit. Yan. Kaya kung hanap nyo po dito is easy money, hindi to yung Axie na hinahanap nyo. Kasi siyempre, pero kung gusto nyo yung mga gameplay, kakaibang at may potential earning, hindi ko naman po sinasabing walang earning, may potential earning, may chance po, pwedeng, pero napakababa lang po. Maniwala kayo sa akin, hindi na po kagaya ng dati, ang Axie Infinity. Ang dami nyo na rin pong gagawin para kumita. Yan. So, ito po ang aking pag-update ay hindi lang para sa update talaga. So, ito is tungkol din sa direksyon na pupuntahan ng Axie. Kasi kung mapapansin nyo, unti na tinatanggal ng Axie Infinity yung pure earning mindset. Pinapalitan na nila ng actual gaming system. Bakit? Kasi bukod sa Axie na binibili natin sa marketplace, meron na rin mga weapons. Maraming demands na pwedeng pagkamitan. Sana nga may pasok din dito yung SLP, magamit siya para makapag-burn tayo ng SLP. Or kung hindi man, kung talagang toxic ang SLP sa ecosystem ng Axie Infinity, so be it.
no? Di, ano naman tayo naman is dun tayo sa mas, kung ano yung tingin ng developer na mas magpapa-improve. Kung against naman tayo doon, then huwag tayong maglaro. Diba? Huwag tayo maglaro. Kung ayaw nyo naman ng Axie Infinity, ayaw nyo i-try, kung may hatred kayo sa Axie Infinity, huwag nyo subukan, huwag nyo i-recommenda, huwag nyo panoorin yung mga content na kagaya nito. Para lang po ito sa mga gusto at saka information lang para i-update lang din yung mga tao na hindi na updated dito sa sa bagong ilalabas na game. Yung ang interesting lang dito, dalawang beses yung Dust, no, yung Dust Axie na bakit may dalawang weapon na showcase sa kanila. Tapos yung pag-ship ng earning sa maglalaro muna, parang dati is earn first, kita ka muna, ngayon is play first na siya. So talagang ma-enjoy mo yung laro. Tapos pwede siya maging pwede siya maging competitive. Possible na mas maging competitive yung meta pagdating dito. Sa totoo lang, hindi naman ako talaga hindi pa ako ganun ka-super hype. Parang nasa gitna lang. Kasi nakikita naman natin dati kung paano nagkaroon ng failure yung system. So, hindi pa natin nakikita ngayon kung ano yung pwedeng maging possible reason para mag-fail. Pero sa ngayon, at least may direction sila. Sinusubukan pa rin nila. So, kahit ganito na talagang laos na lahat ang crypto, bagsak na, wala nga tayong naramdamang alt season. Nagkaroon ng alt season, siguro days lang, no? Pero hindi nga kagaya nung dati. Pero, nagagawa pa rin nilang i-execute. Kaya pa rin nilang nandiyan pa rin, nagsusurvive pa rin ang Axie Infinity. Ayan, so kung ikaw ay dating Axie player, curious sa bagong update, o naghahanap ka ng next opportunity, subaybayan mo ito. Kasi syempre, hindi pa naman tapos yung storya ng Axie Infinity. Ayan, so maraming salamat sa mga nag-subscribe sa akin, patuloy na sumusuporta sa aking channel. At abangan nyo po yung paglabas ng codex. Isasama ko yan sa aking mga daily content. Titingnan natin kung worth it ba o kumikita pa sa codex. O talagang isa rin siya sa mga system na talagang hindi magandang na-hype lang pagdating dun sa hindi nyo kailangan testingin. No? So, iyaan nyo, dito manood kayo. So at least hindi kayo kailangan mag-risk. So, tayo naman is naglalaro talaga ng Axie Infinity. So, tayo talaga is gagawin talaga natin to codex. Gusto ko talaga i-content yung codex. Pati yung playtest ng TS Legacy, susubaybayin din natin yan. So, possible, baka araw-araw din tayo mag-livestream habang nilalaro yung TS Legacy. Gagawa rin tayo ng mga contents about that. Kasi siyempre, kung ito na yung comeback, siyempre dapat tayong unang makakalam. At kung hindi naman ito yung maging comeback, ito na pala yung simula talaga ng downfall ng Axie Infinity. Sana tayo din yung unang makarealize na gano'n. So magandang talaga to. Magandang thesis para sa ginagawa akong documentary pagdating dito sa rise and fall ng mga NFTs na NFT game. Saan ba natin siya magagamit? Ano ba magiging guide natin? Para dun sa mga susunod na lalabas. Naniniwala ako na hindi lang ito yung game o hindi lang ito yung era kung saan yung mga NFTs ay sisikat ulit. May darating at mandarating dyan. No? At sa susunod, makikita na natin yung history na nangyari. Kung sakali mag-fall man ng Axie Infinity, so magkakaroon tayo ng guide kung ano yung mga dapat na hindi na tinitingnan natin sa isang NFT project. Hindi kagaya dati na lahat kapare-parehas ng Axie Infinity, tingnan mo yung mga sumabay sa kanya at hanggang ngayon na nagde-develop. Hindi mo na naririnig, wala ka nang alala, naubos na yung pera, na-scam ka na, na-rug pull ka na. Axie Infinity, hindi siya rug pull. Hindi siya nawala, hindi siya na gano'n. Nga lang, bumagsak ng presyo. So, kasalanan din naman ng mga players, kasalanan din ng mga tao dahil kulang pa tayo sa knowledge ng mga panahon na yun. So ngayon, kung kayo po ay investor, so hindi ko po nire-recommend na mag-invest kayo sa Axie. Pero kung gamer po kayo, kagaya ko, so worth it naman ito na lalo na ito yung isa sa mga OG ng
Web3 play to earn ng mga games. Kaya talagang gusto ko makita rin yung space na to na mag-boom, magkaroon ng traction pagdating sa market. Kahit sa pa, dito ko kasi talaga nakikita yung silbi ng crypto sa ngayon. Never, ewan ko kung na-experience yun na bang makipabumili ng mga gamit outside online, kunyari sa physical store na bumili ng mga wala pa eh. So, sa gaming ko talaga siya nakikita. So, dito sa gaming, nakikita ko yung mismo mangyayari sa economy once na actual na yung nangyayari. Lalo na dito sa Axie Infinity is may governance. So, pwede kang bumoto doon sa isang certain topic kung saan pupunta yung pondo, ano mangyayari. Nakakatawa. May ganong klase ng ano. Pero siyempre, kung mag-fail man ito, so, lesson learned. Para dun sa, kagaya ko rin, na bukod sa gamer, nag-i-invest din ako dito. Lesson learned para sa amin. No? Maraming pong salamat sa inyong pakikinig at kita-kita na lang po tayo sa arena. Game mo!